Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Ano po bang pagkaunawa niyo sa kaligtasan? Salvation in English po yun. Ano po, may tinatawag po tayo na physical na kaligtasan. Ito po yung kapag no elementary tayo ay kapag dumadaan yung matanda sa daan, kinakailangan siyang tulungan ng isang Boy Scout upang ligtas siyang makadaan doon sa daan kasi baka masagasaan po siya. Ang tawag po doon ay kaligtasang pisikal, di po ba? Pero siyempre po, pinag-uusapan po natin ay patungkol sa Diyos. So ang tinutukoy po nating salvation dito ay kaligtasan po ng ating pong buong pagkatao, na hindi lamang kaligtasang pisikal, kundi kaligtasang spiritual. At kapag pinag-uusapan po natin ang tungkol sa Biblia, ito po ang ating magiging layunin sa ating pag-aaral upang maipaliwanag po natin ang kahulugan ng kaligtasan sa pamamagitan ng mga mensahe nito. Ay ito po yung tatlong napakahalagang mensahe. Una po ay ang pag-ibig ng Diyos Ama sa sangkatauhan. Pangalawa po, ang sakripisyo ng Panginoon Kristo na kanyang bugtong na anak. At ang kapangyarihan ng banal na spirito bilang patunay na ikaw nga ay ligtas. Tingnan po natin yung una. Ang unang kahulugan ng kaligtasan ay pag-ibig ng Ama na nasa langit. At makikita po natin yan, yung pag-ibig ng Ama na ang Diyos mismo, dahil siya po ay Diyos na totoo at mayroon siyang punong-puno siya ng pag-ibig, mayroon po siyang gusto mangyari sa bawat isa sa atin. No, at yan nakikita niyo po yung God wants versus God does not want. May gusto ang Diyos, mayroon din naman siyang hindi gusto. Dito po nakita po ninyo yung talata. Ito po ay talata na pinakapuso ng Biblia. Matatagpuan natin sa aklat ni San Juan, John the Beloved, chapter 3, verse 16. No, ang sabi diyan, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So, pinapakita po ng talatang ito yung gusto ng Diyos at yung ayaw ng Diyos. Ano ang gusto ng Diyos? Na ang bawat isa ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, dahil gusto po ng Diyos na ang bawat isa ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, ang ibig sabihin po niyan, hindi lahat ng tao ay may buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, iilan lang sa tao sa buong mundo ang mayroong buhay na walang hanggan. Mayroon po ako nadinig anong ibig sabihin ng walang hanggan. Ang ibig sabihin daw po na walang hanggan, pag pumunta ka po sa karagatan o sa tabing dagat, sa seashore, at sinimulan mong bilangin yung mga buhangin doon, o kawag na buhangin, mga pebbles, so maliliit daw na bato, matatapos ka po ba? Ang pagbibilang daw noon ay walang hanggan. Yun po ibig sabihin na walang hanggan. O kaya pag pumunta ka naman daw sa gubat at binilang mo yung mga halaman doon, you start to count how many are the trees, hindi ka din daw matatapos sa pagbibilang. Yun daw ang ibig sabihin na walang hanggan. Eternity, walang katapusan. Ano yung ayaw niya? Ang ayaw po niya mula sa talatang ito, ayaw niya na ang tao ay mapahamak. Ang ibig sabihin po ng buhay na walang hanggan, ito po yung buhay na kapag tayo na po ay natapos ang buhay po natin dito sa lupa, walang hanggan, ito ay tumutukoy sa kabilang buhay. So maliwanag po na itinuturo ng banal na kasulatan yung life after death. Tunay na may buhay na walang hanggan. At ninanais po
ng Diyos na iyon ay maranasan ng bawat isa at ayaw niya na ang bawat isa ay maparusahan o mag-perish. Dahil pagkatapos po ng buhay ng tao dito sa lupa, ay mayroon pong dalawang bagay na mangyayari. Tiyak po ang mangyayari. Ang mangyayari po ay mayroon kang buhay na masaya, na buhay na walang hanggan, at ang ikalawa na pwede mangyari kung wala ka noon, buhay din na walang hanggan pero buhay sa kaparusahan.